Yan o. Dito rin kasama natin si Miss Pabina. Nagsama-sama na po. Ayun po ang ating tatlong congressman. Si Kong Paulo Marcoleta at si... So ito ngayon yung ating update dito sa Liwasang Bonifacio po. Kasama natin sila Kong Leandro Liviste, Congressman Kiko Barsaga, Kong Paulo Marcoleta, and Vice Mayor Harold Respicio po. Tapos yung mga residente po ng District 1 ng Batangas para sa patuloy na panawagan po ng pagbaba ng presyo ng langis at pagpapababa ng VAT. Ayan, makinig muna tayo. Yan o. Sama-sama na. Magsasalita na po mga kabayan. Kasama natin dito mga Dami. Sir! Dito lang. Salamat, sir. So far ito yung pinakamarami no sa 4 na araw dito sa Liwasang Bonifacio. Yan, ano po yan? At ano po? Lemony at Natagan po. At tayo po ay lahat ng mga sektor. Meron tayo po mga pangulo ng mga Rights Associations, at mga miyembro ng mga kola. Meron tayo po mga miyembro sa mga farmers groups at grupo ng mga minista. At siyempre ang mga kainan at mga sektor. Iba't ibang mga sektor at lahat ng nakasabi sa panawagan ng baba ng presyo ng langis. Hindi, si Robin yan, si Robin. Yan ang kanil, Robin yan. Hindi, mas pogi yung ano, yung nasa gitna. Jano, Gibbs. Sana nilagay ko lang sana pati kuto. I wish na kuto pati. Yung budgetor niya. Kasama na rin po ba yung kuto? Kasama na rin po ba yung kuto? Bibigisi.
Tatawagan na po natin yung isa sa mga kongresista na narin po ngayon. Si Congressman Kiko Barsaga. Kumiyaw na guys. Kumiyaw na to eh. Baka po po siya na po na. Kaya Harold Garcia. Ating muna mga panawagan. All collaboration! Viva Sura! Hindi namin ang mga kasama natin yan ang kapito para mas makasakayin ito! Pinili ko ang ating nagagalaman ng congressman na pinakabalak sa papel. Upang mahayag ang pakikisa ng ating mga kasama po sa ating mayor at mga ngayong araw po ito. Kaya po, nasa inyo na po ang hinihirit na po sa inyong papel para sa pagkakilala. Magandang hapon po sa inyo lahat. Ito ay nasa ating ikatlong araw ng ating pagtitipon dito sa Liwasang Bonifacio. Marami at marami tayo at marami na tayo ng espesyal na bisita na ating mga kapatid sa pamawagan ng Kabara, Pagkikilan sa Malalis at Kabara, Amamba. At ito po ay ang ating espesyal na kamangalan na bigay ang mikropono sa ating kapatid sa Kongreso na may panungatin. Hindi lang ni Baba, bakit hindi tatagayin ang buong lahat. At ito po ay si Congressman Kiko Barsaga. Meow, meow. Meow. Basta mga batangin dito. Sa mga kapatuloy na doon, ito na natin magiging tayo na natin yun. Kasi dapat na natin tanggalin ang VAT at excise tax on all fuel products. Alam niyo kung bakit? Kasi ninakawalan nila yan! Ayun ang matindi. Kasi karoon ng investigasyon sa flood control. Saan ba ang nakulong? Wala! Para hindi man nakakawin na natin mga kawin na so, we have to remove value-added taxation, we have to remove excise tax on fuel products, and we have to minimize tax as much as possible. And in order to further increase hindi na kasi magiging sustainable middle income and low income families, low income households, kung ating hinihintay natin ang current rate ng wage, ang current natin na tumataas ang presyo ng ating. So, for the benefit of everyone, for the benefit of the Philippine people, thank you for your support. Babaan natin yung lahat, babaan tanggalin natin yung excise tax. God bless everyone, thank you all for coming here. Kami sa Kabara ng Brand sa Kongreso. Narito po ngayon ang representante ng Sakit Party List, Congressman Paolo Mancoleta. Magandang hapon po sa inyo lahat. Ito po yung nakakatatlong araw na dito. Apat na araw na. So walang uuwi ha? Walang uuwi! Walang uuwi hanggat di binababawang presyo ng diesel at gasolina. Hanggat di bumababa ang nasa balakan yan. Wala na kami ito na. Kung nabisto yun, nakagano'n. So kung yun ang salubin mo, wala akong magagawa dyan. Alam niyo po ba, isang karangalan po na makakasama po ang pagiging ng mga batang kongresista Sabi doon. dito sa Northern Luzon. Si Batangas First District, Sabay sabi mo. Congressman Leandro Ibigiste, at isa pang taga South Luzon. South Luzon, tama. Las Marinas, Congressman Kiko Barsaga. Alam mo, yun ang pumili ng pagiging. Ha? Sinabi mo kung kasi pinasigilan mo yung kanila, ha? Negative tayo. Pero ngayon, ano naman kung mamili ng kaibigan, bago ko na lang, nasa tama pa. Siyempre,
si Vice Mayor ng Isabela. At mga bodyguard ng mga Kalapit na Ilocano, kalapit nila, kaya nyo. Ito nyo naman, ha? Mabuti-buti. Namin ko Ilocano. bodyguard. Kaya sana raw. Nag-aaral ka sa Bayambang. Oo, sana yun. Lumasalan yun. Pag-ibig ko na po ako sa inyo, ang nagpuha ng Miyerkules, nagkaroon ng joint hearing sa House. Andun, tinawag sila Secretary of Energy. Andun sila Secretary Frederick Go. Andun ang mga taga-ERC. PTI, lahat. Nagbabaklase na rin. Sa 10 oras ko na pamamalagin doon, wala akong nararamdaman na malasakit wala sa kanila. Nung tinanong ni Congressman Brian po, meron pa bang pakasa na tumaas na 200 pesos ang diesel? Ang sinabi ni Secretary Karin, hindi ko baka mas tumaas pa doon. Wow! Dahil wala tayong control sa nangyayari sa Middle East. Yung ba dapat marinig mo sa isang head ng Department of Energy, hindi walang pakialam, walang puso para sa mahihirap. Para nagiging gusto lang nakapagsalita ka na ng bad ng oil companies. Kapag nalalaban lang yung iniisip, hindi nila iniisip ang paghihirap ng regular na mamamayang Pilipino. Walang walang nararamdaman na sama ng loob. Parang very passive ang kanilang reaksyon. Anong hawakan eh? Dami kong hawak. Kasi yung fiscal Lobat law ng US at Iran, hindi daw agad-agad mararamdaman yung rollback. Sabi nila, it will take weeks or even months para mararamdaman daw yung rollback. Naginiwala na ba kayo doon? Hindi ko, merong ano eh. Pakiramdam mo, may usapan lang eh. Parang may usapan lang na, sige, kaso lang. Parang hindi kayo pare-pare. Ganun ba ang nararamdaman nyo? Niloloko ba tayo? Hindi! Ano gagawin natin? Kaya dapat, walang uuwi dito. Hanggang di natin nabubuno ang liwasang Bonifacio, umabot na ng Mindiola. Wala dapat uuwi. Sino uuwi mamaya? Uuwi lang kayo para maligo. Napakaraming may asip dito. Pero okay lang, basta may paglaban natin ang ating gusto. Di ba? Ano gusto yung sabihin ko? Sa Monday, meron na naman joint hearing. Ano naman gusto yung sabihin ko sa kanila? Magro-roll back daw sila. 6 pesos. Medyo nakakalata na. Yung galit ng mamamayan, nararamdaman na nila. 9 pesos rollback sa diesel. Okay ba sa inyo yun? Happy na ba kayo doon? Correct. Gasolina. Alam niyo ang ibababa na rollback? Piso. Nahiya pa kayo. Walang niya. Ang taas, grabe silang magtaas, pero pagka rollback, patingin-tingin, ano kami, pinag-iinusulto nyo kami? Pwede yung ganyan. Kaya, next week, sasama kami ulit, magtutungo ulit kami ni Kong Lian. Senator Robin Padilla is watching. Mamatay kami, magmamatak sa joint hearing, agad di natin nakukuha ang gusto natin. Alam nyo, si Kong Lian, lumalakas ang loob ko pag nandun. E paano po kaya ang si Kong Iko Barsaga? Ang tatlo lang nandun, wala na, patay na silang lahat. Ha? Ito ang trio na babantayan nyo. Ito. Good afternoon, Senator Robin Padilla. Ito ang lalaban sa mga buhaya doon.
Idol, si Vice Mayor, baka mag-congressman na rin ito. Abangan nyo. At siyempre, si Ma'am Cathy Binag, hindi nyo alam, baka mag-party listo. O senador! Hindi natin masabi. O kayo, manindigan lang po tayo. At huwag tayong bibitiw hanggang hindi natin nakukuha ang gusto natin. Tanggalin ang VAT! Ang excess tax, alisin! Nakakulit pala yung nakaraan. Noong panahon ni Pangulong Arroyo, siya ay nag-issue ng Executive Order 839 na in-list niya ang petrolyo, ang mga produktong petrolyo presyo. Sabi ko, ba't di na magawa ngayon? Nagawa ni President Arroyo noong 2009 nung tayo ay hinagupit ng Ogdoy. Domestic problem lang yung kalamidad lang na pambansa. Ngayon, pandaigdig ang krisis. Nag-declare ka ng emergency, energy emergency, state of emergency. Bakit hindi mo magawa na invoke ang power na yon na i-freeze ang presyo ng langis? Tama ba? Ano? Wala kasing manasakit. Walang pakialam. Dapat ibalik na ang tapang at malasakit sa ating gobyerno. Tama ba? Hanggang nandito ang mga leader na ito sa harap niyo, pagsisikapan namin na ibalik ang tapang at malasakit para sa ating mga mamamayan. Maraming salamat po at magandang hapon sa inyo lahat. Kay Congressman Paolo Revilla. Ngayon para sa ating matapos, ang grant namin ang ating kaibigan mula sa Norte na magpapakita na ang buong Pilipinas ay nagkakaisa para sa pagbaba ng VAT at ang presyo ng langis. Si Vice Mayor Harold Respicio. Magandang hapon mga Pananggenyo! Inaaralan ko ang mga taong galing sa tahanan ng mga bayani ng Pilipinas! At siyempre, kasama ko rin ang mga bagong bayani ng Pilipinas. Bagong bayani ba? Si Congressman Lian Leviste! Sa pang pinanggalingan ng bayani ng Pilipinas, tahanan ng magigiting, ang Cavite! Tahanan ng mahihirap! Yeah! Bagong bayani ba? Si Congressman Kiko Bastayo! At ito rin, bagong bayani ng Kongreso, sila lang ang lumalaban at kinakasuhan. Congressman Lian, Congressman Kiko, at si Congressman Paolo. Bagong bayani ito. Sagutin mo ako. Bagong bayani ba? Si Congressman Paolo Marcoleta! Ako po si Atty. Harold Respicio. Vice Mayor po ako ng Reyna Mercedes Isabela. Isa po akong Ilocano. At madalas po pong nakakasama si Lian, si Tito, at si Congressman Paolo Marcoleta. At nandito ako ngayon, kasama ko ngayon, para magawagan sa aming Pangulo na sa wakas ay magtrabaho ka na, sir! Gusto niyo bang magtrabaho si BBM? Gusto ko isigawin nyo ng napalakas. Malapit lang ang malayo yan dito. Gusto niyo bang magtrabaho si BBM? Ayun. Ang tagal nang hindi nagtatrabaho si BBM. Kasama tayo ni BBM. Sino bumoto kay BBM? Ako bumoto kay BBM. Iwan ako eh. Doon sa Lord and Luzon. Sorry Lord yan. Mahal namin si BBM. Pero ang pagkakamali kasi nila, akala nila, porket mahal namin si BBM, ay hindi na namin papansin kapag hindi siya nagtatrabaho.
Ano ang ginawa niya? Sa nakakang 4 na taon? Wala! Kundi magnakaw! Kaya ngayon ang ating panawagan ay tanggalin ng excise tax, tanggalin ng VAT, para sa panahon ng krisis ngayon ay ma-extend naman ang ating kahirapan. Gusto nyo ba yan? BBM, pagkakataon mo na ito, hindi ba uwi ang lahat? Yung pangako mo sa amin na ibabalik mo ang karaanan ng mga Pilipino, pwede mo na ang gawin ngayon. Hindi na ang pagkakataw at simulan mo ng magtrabaho. Kung ayaw magtrabaho, bumaba! 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 Alright, BBM, gusto ka na nilang bumaba. Sabay sa lalim! Pero ang problema, anong inaatupag ni BBM? Gusto tanggalin si Sara. Dahil gusto niyang ipagkais sa inyo, mga kababayan kong Pilipino, ang karapatan ninyong mamili ng gusto nyong leader sa susunod. Dahil kapag na-impeach si Vice President Sara Duterte, hindi na siya ang susunod na president natin. Gusto nyo ba ang mangyari na hindi maging presidente si VP Sara ng Pilipinas? Ngayon, BBM, hindi ko alam kung kaya mo ba magtrabaho. Sa sobrang kakakokin mo ng ilang taon. At ngayon siguro, sa sobrang stress mo, ay nagkakasakit ka na. Sakit-sakitan! Bossing, BBM, kami mula sa norte, mga Ilocano, mga Batanggenyo, mula Cavite, lahat ng mga Pilipino na nagnanais na maitigil na ang katiwalian, na maibsan ang ating kahirapan ngayong panahon ng krisis, at para magsimula na ang inyong pangako na umunlad ng Pilipinas, gawin na natin ang ating trabaho at tama na ang pang-abi sa mga bagong bayani ng Pilipinas. Maraming salamat po sa inyo. Maraming salamat po sa napakataas na energy ng ating mga bisita ngayong araw. Kaya naman mga Batanggenyo, at kailangan po natin mas Kababayan mo sa mga susunod na araw dahil meron tayong mga kape! Hirap sa mga mamamayan. Kaya asahan din po namin sa mga susunod na araw. Dalangin po namin kayong mga kasama sa lahat ng pagkilos ng mga Batanggenyo. Maraming salamat po. Ayos po ako para sa kami sa kayo. Baba po kayo ng dole. Hindi, mamaya na. Mas baba po na. Baba po na isa. Isa po na baba. Baba na isa. Baba po na isa po na. Baba na isa. Baba po na baba. Kaya ito. Kaharang. Dito po ang tingin. 1, 2, ano ay susun? Resto na langis! Ibaba! Ibaba! Resto na langis! Ibaba! Ibaba! Ano regulation law! Ibaba! Okay, sumama na ako. Para po mas makita tayo sa picture. At cross po tayo ng konti. Yes po, yes. Cross po ng konti. Yan. Okay, mas kita. Okay na po, okay na po. Okay na po. One step forward. Yan. Yan!
Si BBM! Mamamayan! Kasabay si BBM! Salam! Yun po mga kababayan po natin. Wow, sila very proud po May. Maraming salamat. Thank you. Ayan na. Ayun na. Mas yung programa nandito mga kababayan natin. Tayo sir. Sige. Paano ka sir? Kulit niya ate, no? Oo. Sigawin ko. Hindi mo mapapigilan si ate na may Sigawin ko. Tayo mga anong message? Asan si ate? Paano message si ano? Saan si ate? Oh, sige. Kabukit. Thank you. Ayun, medyo malamig lang na. Kanina, grabing init. Gagamitin pa po si Marcel. Itira mo kami ng wala. Yung nababalik namin lalo sa kongreso, nakatalagaan na kaya kayo, mga bata kayo malaman sa korupsyon. Ibig sabihin, na dapat nagpapakita sa kanila tayo para sa bayan. Ibig sabihin ma'am, mas maganda talaga ang bago kaysa luma. Okay po, nandiyan ang mga sa bigat. Okay lang luma, basta matatag. O, tsaka matatag, may paninindigan, di ba? Na hindi takot, hindi buwag. Eh paano ma'am ang luma pag magnanakaw? Na wala pag luma, nabubulok. Pag luma, nabubulok na yun eh. Ay, Makati! Ay, Pang-apat na araw na po nila dito sa Liwasang Bonifacio. Yung mga ayan, pang-apat na araw na po dito ng mga Batanggenyo, District 1 ng Batangas dito sa Liwasang Bonifacio para dun sa panawagan po ng pagbaba ng presyo ng langis. Tapos pagbaba rin po ng VAT na kinukurakot. And again, no, nakasama natin ngayong hapon si Congressman Liviste, Congressman Kiko Barsaga, Congressman Paulo Marcoleta at si Vice Mayor Harold Respicio ng Isabela. Wait lang, may ano tayo. Baka makapag ano tayo kay Kong Marcoleta po. Ay, wala Kung ano po yung masasabi mo na tila ba ngayong gustong madaliin ng Committee on Justice ang impeachment process kay Vice President Sara nung malaman nila na may mga petition sa Supreme Court na ipatigil itong illegal na impeachment kay VP Sara? Ang pakiwari ko dyan, gusto nilang dito pa lang sa hearing,
eh, pakiwari ko lang, siraan nila ng lubusan si Vice President Sara. Kasi doon sa Senado, wala mangyayari. They don't have the numbers in the Senate. Kaya dito pala, gusto nilang sulitin ng mga hearings. Itong mga particular hearing ng Justice Committee. Tatawagin nila kunyari yung mga witnesses para siraan si VP Sara. Yun lang ang goal. Sa tingin ko, yun ang kanilang goal. Siraan si VP Sara with the hope of bringing down her ratings. Yun ang binabalak nila. Kaya ano nila sa Senado, wala silang pag-asa. Pero sir, sa Kongreso po ba makukuha May nila bilang. yung numero para may si VP Sara? 1/3. May nakakausap ako, mga Visayan Black, taga Bohol, taga Cebu. Ayaw na nilang bumoto in favor of the impeachment. Kahit ang Mindanao medyo kinakabahan. Kasi definitely it will affect their standing pagdating sa 2028 elections. Malaking factor yun yung pagsisara. Kung meron pa kasi impeachment, baka may balik pagdating sa 2028. Baka hindi ka naman. So ayaw nilang magdalawang isip. Ayaw nilang mag-gamble pa. Mahirap na maglaro. Kumbaga eh. Sabi na, itiisin ko lang to. Ilang ano lang naman, ilang taon na lang eh. Walang pondo. Huwag lang ako matalo. Dating sa 2020. Yan ang mindset ng mga ibang kongresista doon. Sinishare ko lang sa inyo. Ayun, may tanong kayo kay Kong. Kung ano pong masasabi mo dun sa isang congressman, 80% daw ng mga tao ay pabor daw sa impeachment ni VP Sara. Hindi ko alam kung sinong survey firm galing yun. Hindi ko alam. Pero ang namamayani na sentimento ng taong bayan ay kung paano sila makatawid sa pang-araw-araw na kahirapan na kanilang tinatahak araw-araw. Andiyan ang pagtaas ng presyo ng crudo, gasolina, ang LPG magkano na? Dati 900 lang, magkano na ngayon? 1.5 sa amin sir, 1.5 sa amin sa 1.5 sa inyo. O siyempre, may epekto yan sa pagkain. Yan ang yung mga gut issues, yan ang mga iniintindi ngayon ng Pilipino, hindi impeachment. Unahin muna ang mga pangunahing problema ng bansa bago ang impeachment. Yun ang sabi ng mga Pilipino. Paano kayo gagawa, mag-generate ng trabaho? Ang trabaho na magbibigay ng sapat na kita. Yan, yung mga kung paano paibsan na kumakalam na sikmura, yan ang iniintindi ng mga Pilipino. Hindi impeachment na yan. Yung grupo lang nila yan, sila lang interesado dyan dahil ayaw nila na pagdating ng araw, mapalitan na yung liderato at sila delikado, mapunta sa delikadong posisyon. Yan ang kinakatakot ng mga yan. May tanong pa kayo kay Kong? Salamat. Ayun po. Meron na. Yan na. Salamat Thank you, po. Kong. Salamat po.